Narito po ang News TV Quick Response Team sa may Barangay Manresa, Quezon City. Partikular po dito sa panulukan ng Biak na Bato at Mauban Street dito po sa Barangay Manresa. Kaninang umaga po ay nagkaroon ng aksidente dito at yung pinanggalingan ng bus dito sa may kantong ito ay nawalan ng control yung mismong bus dahilan upang kabigin niya pakaliwa itong kanyang minamanayang bus. At dahil dyan, yung tricycle na nakaparada dito sa may lugar na ito ay yun ang tinumbok ng bus na iyon dahilan upang yun nga po madaganan yung isang tricycle driver kung saan isang bata ang nakaupo sa kanyang tricycle. Agad na nasawi itong batang ito at ngayon nga po bagamat nakuha na yung mismong tricycle na naaksidente dito ay natitira pa dito yung ilang bahagi ng kanyang tricycle. Partikular yung mga upuan at yung salamin ng tricycle na ito. At dahil sa pangyaring ito ay agad na tumakas yung driver ng bus. At mamaya po ay alamin natin ang investigasyong ginagawa ng mga otoridad tungkol dito sa aksidenteng ito. Ito po yung aktual na kuha ng isa sa mga used scooper kanina na si Ginoong Bong Lao. Kuha po ito habang sinusubukan na i-retrieve yung isa sa mga biktima ng aksidenteng ito. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Traffic Police ay lumalabas na kinabig daw ng driver yung bus pakaliwa upang umiwas sa mas mataong lugar. At ito nga po ang naging dahilan ng pagkasawi naman ng bata na nasa loob ng tricycle na naipit. Reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property ang kinakarap ng driver ng bus na nakabangga sa tricycle dito po sa Barangay Manresa, Quezon City. UP ang tricycle at talagang parang pinitpit na lata dahil sa lakas ng tama ng bus. Patay din ang sakay nito na bata. Ang kanyang ina hirap tanggapin ang kalunos-lunos na sinapit ng bata. Ang driver naman ng tricycle ay kritikal ang kondisyon. Kwento ng dalawang tricycle driver ay mabilis daw ang dating ng bus kaya nahagip ang tricycle. Aminado naman ng driver ng bus sa si Albino Morales na nasira ang bus niya at papaayos pa dapat. Kaso palusong na bahagi ng kalsada kanyang dinaanan dahilan upang mapabilis ang dating ng bus na ito. Naputol ang lubid na humila sa bus at doon na nadisgrasya ang mga biktima. Sa puntong ito kasama po natin ang isa sa mga kapatid nitong sugatang tricycle driver na si Rose Ann Pascua. Magandang hapon sa Rose. Magandang hapon din po. Kumusta na po yung kapatid mo niyo? Sa ngayon po, critical pa po siya kasi operahan siya eh. Kumbaga, tinatapos lang yung laboratory niya, ECG, X-ray, pero sa ngayon, ang binigay ng doktor, kung sakaling operahan man siya, nakadepende pa rin yung sa katawan niya kung kakayanin niya kasi yung sa ulo niya malaki. Walang pagtigil yung pagdugo ng ulo niya eh. Opo. Tapos yung balakang niya, parang na-dislocate ganon kasi in-x-ray eh. Tapos yung sa paa niya, yung dalawang sugat niya ron kasi mahaba, tatahiin. Tapos kailangan niya tusukan ng anesthesia para yung sa buto niya sa balakang maibalik. Sa pwesto niya? Oo, kasi dapat yun actually ganyan. Ang nangyari sa kanya, kumaga yung buto niya nawala na sa align, kaya kailangan ibalik. Para maibalik yung lalagyan ng anesthesia, para maibalik. Opo, yung po bang kumpanya ng bus ay nagpaabot na ng tulong o nakipag-usap na po sa pamilya? Wala pa. Wala pa kahit anong kahit pumunta, wala pa. Wala pang representative na pumupunta kahit? Wala. Yung pwesto niya dito, namamasada siya, regular na tambayan nila to? Oo. Lagi lang siyang nandito. Nakapwesto siya, kaya pag walang kasi pilahan eh, kaya lagi siyang nakatambay dito. Oo. Sa ngayon, ano po ang panawagan nyo dito sa may-ari nito pong bus na ito, dito sa kumpanya? Sa akin naman, ang panawagan ko lang, panagutan nila yung nangyari kasi marami pa may namatay, yung kapatid ko critical, so kailangan panindigan nila, huwag nilang takasan yung obligasyon nila. Apo. Maraming pong salamat sa pagkakataon. Si Rose Ann Pascua, isa po sa kapatid ng biktima na tricycle driver na ngayon nga po ay critical ang kondisyon.
sa ospital. Kasama din po natin si Joylyn Madiha, isa po sa mga saksi dito. Joylyn, magandang hapon. Magandang Saan ka nakatayo nung mangyari yung aksidente? Diyan po sa may tindahan namin. O, doon sa kabilang side ng street. Diyan din po sa tapat. Paano nakita mo? Anong nakita mo? Pakikwento mo sana. Nung po, pagkatayo ko, nakatingin ako doon, malayo pa yung bus. Gumaganon siya. Gumigewa? Oo, gumaganon siya. Sabi niya, tabi kayo. Tapos, yun, tumakbo yung mga iba dyan. Tumakbo yung ate ko kasi may bata siya. Sa ako, hindi ko iniwan yung tindahan namin. Tapos, nung palapit na siya dito, pagka niya po, gumagano na po yung bus. Tapos, kala ko nga po dyan sa tindahan namin tatama, kaya umiyak po ako kasi kala ko kasi kami na ang tatamaan. Tapos, bigla po gumanon dito, 2 tricycle po yung nandito. Inabot mo. Oo, yung bus ba nung time na yun ay hinihila pa siya o talaga mag-isa na lang na nawala na ng control? Mag-isa na lang po. Oo. Tapos, may kasunod siyang motor na parang traffic enforcers yata yon. Tapos yun, dito siya dumiretso, pumugo siya dito. Yung isang motor na may sakay na yung yung driver tsaka yung bata. O yung bata? Yung bata na namatay, tapos yung naman yung driver, bali nasa po ngayon ang kalagayan niya. At matagal pa bago nakuha yung mga biktima doon sa ilalim? Medyo matagal-tagal pa po kasi medyo mga ilang minuto pa bago siya makuha dun sa ilalim ng bus. Maraming salamat, Joylyn, sa pagkakataon. Si Joylyn Madiha, isa po sa mga saksi dito sa trahedyang ito na naganap kanina. Kasama din po natin si Police Chief Inspector Diogenes Amor, ang Sector Commander ng Traffic Sector 1 ng Quezon City Police District. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po. Kumusta po yung investigasyon na ginagawa niyo sa pangyari niyo? Sa ngayon po, inaayos po namin yung mga kaukulang dokumento para pagsampa ng kaukulang kaso sa korte. Apo. At yung injured na biktima ay kinukunan ng salaysay ngayon ng aking investigador sa ospital. Apo. At tapos yung autopsy report ng namatay na bata ay hawak na namin para sa kaukulang documentation. Opo. Yung po bang yung bus ay tinotow, hinihila po nung mangyari po yung aksidente? Ayon po sa mga nakalap namin mga saksi dito, hinihila daw po nung kapwa bus niya. Nung pagbaba dito, biglang lumiko, parang napatid yung kable na umihila din sa bus. Kaya dito siya nagdire-diretso. Yung nagmamaneho po, yung may dala ng bus, ano po ang sabi sa mga investigador? Nga po daw, ang sabi nung driver ng bus, iniwan siya nung umihila sa kanya, imbis na tulungan siya, iniwan siya. Kaya nagtuloy-tuloy siya dito. So, yun lang po ang Meron ho ba na, kumbaga, parang findings din yung police kung yung pagkakatali, yung pang-tow nila, hindi naman talaga yun ang dapat gamitin para dito? So far, hindi namin nakita yung kasi sa dami ng tao na naulog dito sa amin, hindi namin nakita kung anong klaseng tali yun. Kaya pinapalo ko sa investigador kung nasaan yung pinangihila. Sa ngayon kasi, ang ginagawa po kasi namin ay yung mga dokumento. Kasi siyempre baka mag-lapse kami, yun ang inaalala namin. So sa ngayon po, parang ang hawak nyo palang impormasyon, yung pinaka-basic, yung oras sa pangyari, yung lugar po, sino mga biktima. So, ano po ang pananagutan ng kumpanya dito sa pangyari? Civil, meron silang pananagutan, civil. Pero sa criminal, kasi yung driver ang may criminal na pananagutan. Most of all, yung driver ang na-inquest natin o nadadala sa korte. Pero yung pananagutan ng may-ari, meron po siyang pananagutan na maring kasi civil na usapin na ilalapit nila kung financial na tulong may babagi o kung ang mga biktima ay hindi ma-satisfied sa tulong, magsasampa rin sila ng kaukulang demanda para sa civil na danyos. Klaro ko lang yung nagda-drive ng bus na nabangga, hindi ho tumakas o naririto lang po kanina? Kasi ang driver po kasi, ang instinct po niyan, sa dami ng tao, matakot siya. Kaya ang ginawa po niya, tumakbo po siya sa barangay. Ayun. Sa barangay hall ng Manresa,
nung nalaman nung taga-barangay, dinala siya sa Laloma Police na nung napagkalaman ng traffic accident, tinanover po sa opisina namin. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Police Chief Inspector Diogenes Amor, siya po ang Sector Commander ng Traffic Sector 1 ng Quezon City Police District.